pwede ka ba rin naming malapitan ang BSP at ano yung role ninyo pagdating sa mga ganong usapin sa complaints ng mga consumers? Maganda po yung tanong niyo kasi lagi po natatanong sa amin yan. So, ang sinasabi po namin lagi, kung meron kayong concern sa kahit anong transaksyon nyo sa bangko nyo, sila po ang una nyong lalapitan kailangan. Kasi sila po yung nakakaalam kung ano yung nangyari dun sa transaksyon nyo. Masasabi po nila kaagad kung tumuloy yung transaksyon o hindi. Ang ibig sabihin po nito, kung halimbawa nagpadala ako kay Yusek Jean po ng pera, bangko ako, e-wallet siya, yung bangko ko po yung dapat kausapin ko. Hindi po yung e-wallet ni Yusek Jean. Kailangan po kung kanino po ako may account. Ngayon po... Kasi doon nang gagaling yung pondo. Kumbaga yung pera mo, yung pinanggalingan. Okay. Opo. At saka kilala nila kayo, may information sila tungkol sa inyo, may access sila sa system po nila. So malalaman nila na, tumuloy, may imbestigahan nila yon. Kung sakali naman po na hindi sila masatisfy sa proseso po ng bangko o ng mga EMIs, ano po yan? Regulated at supervised po yan ng Bangko Sentral. So pwede rin po silang magdulog ng kanilang concern sa BSP. Meron po kaming sinasabi na online chatbot na tawag po namin BSP Online Body or BOB, B-O-B po. Accessible po yan, ibig sabihin buksan nila ang BSP website o kaya ang official Facebook page ng BSP. Pwede na po nilang makausap si Bob po doon. Tapos, lalagay lang po nila kung anong concern nila doon. Tutulungan namin sila para mag-coordinate po doon sa bangko or doon sa EMI na meron po silang concern. Si Bob matalino yun eh. Si Bob. So, yun yung AI na yun. Matalino si Bob. Pero kung meron tayong CRV, meron kang CPR. Ano yung CPR? Kwento mo na yung CPR. Sige na, Atty. Bridget. Tama. Kasi dahil nga, syempre, marami din po kami nakukuhang complaints at concerns. So, naisip namin, kailangan nating mapalawak pa yung mga impormasyon sa publiko para hindi sila maloko or muntikan maloloko, diba? Yan po yung sinasabi ni Yusek Jean na CPR. Ang CPR po, ibig sabihin yan, check, protect, and report. So, ibig sabihin po, una, check. Kung meron kayong nakuhang mensahe, whether SMS or email, at suspicious po siya, hindi nyo siya ina-expect na wala namang kayong transaksyon, may nakuha kayo, tignan nyo kaagad tignan nyo po yung mensahe, i-inspect nyo kaagad siya. And then, pag-protect po, ibig sabihin yan, huwag nyong i-share ang inyong details sa ibang tao. Ano po yung details na huwag i-share? Bank account details. Ibig sabihin, password. Yung mga one-time password, diba, kung naggagawa na pa kayo ng fund transfer, magte-text sa inyo, one-time passcode, tas 6 digits or 4 digits po yun. Huwag nyo i-share po sa iba yun. Kasi, yun po yung paraan na ginagamit para mag-authenticate po ng transaction, para mag-push through yung transaction. So, protect po yung information na yun. Huwag nyo papadala sa iba. Yung R naman po, report. Kung sakaling may suspicious nga po kayong makuhang mensahe, i-report nyo kaagad sa bangko o sa EMI nyo at pwede rin po nga kayong sumangguni sa BSP. Mga Kanet 25, this is Cesar Vallejo of Open for Business. For more updates, just click the subscribe button and follow us on Net25 social media pages at Net25 TV and at Net25 Entertainment Facebook pages.